Sa ilalim ng tirik na araw, isang pulang truck na may kargang durian ang bumibiyahe papunta sa palengke ng Quezon City. Si Shanti, ang babaeng driver sa likod ng manibela, ay makakaharap ng isang tiwaling pulis na nagngangalang Bobby at ang mga tauhan nito. Ang pangingikil ng ₱3,000, katumbas ng ₱1,000,000, ay naging pananampal sa harap ng publiko na nagpaalab sa galit ni Shanti. Gamit ang hindi inaasahang kakayahan, gagantihan niya ang pang-aabuso gamit ang pinaka-hindi inaasahang sandata, durian. Ang epikong labanang ito ay magbubunyag sa kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang isang intelligence agent ng Special Forces na nagbabalat kayo. Samantala, mahahanap ng katarungan ang daan nito sa gitna ng ulan ng mga tinik. Noong tanghaling iyon, tumutusok sa balat ang init ng araw na sumusunog sa aspalto ng Quezon City. Si Shanti, na nakasuot ng sage long-sleeve polo at beige miniskirt, ay nagmamaneho ng kanyang pulang truck na puno ng durian. Ang matapang na amoy ng durian ay pumuno sa kabin, amoy na naging bahagi na ng kanyang araw-araw na buhay. Matalim ang kanyang tingin, nakapokus sa daan sa harap. Paminsan-minsan ay sumusulyap sa side mirror para siguraduhin na ligtas ang kargamento sa likod. Kahit na mukhang relax ang suot niyang puting sneakers, may kapanatagan na lumalabas sa kanyang mga kilos. Kapanatagan na nakatago sa likod ng maamo niyang mukha. Ang daan papunta sa palengke ng Quezon City ay nagsisimula ng mapuno ng mga sasakyan at aktibidad ng mga residente. Kailangang mag-ingat ni Shanti. Malaki ang truck niya at ang kargamento ay sensitibo sa pag-uga. Routine route niya ito, pero bawat biyahe ay laging may dalang kawalan ng katiyakan. Sa likod ng manibela, mabilis na tumatakbo ang isip niya, iniipon ang mga potensyal na problema at solusyon na dapat ihanda. Ang pagiging kalmado ang susi, isang prinsipyong laging pinanghahawakan niya. Tego kahit sa pinaka-nakaka-stress na sitwasyon. Alam niyang ang negosyo ng durian ay may maraming butas. Mula sa pabago-bagong presyo hanggang sa mga aberya sa daan. Gayunpaman, hindi natitinag si Shanti. May mas malaking prinsipyo. Siyang itinataguyod. Katarungan sa bawat transaksyon, katigasan sa bawat negosasyon. Ang kanyang sinanay na kakayahan sa pisikal ay isang asset. Kahit na bihira niyang ipakita, mukhang ang araw na ito ay magiging isa sa mga araw kung saan susubukin ang kanyang prinsipyo at kakayahan. Isang suking tindero ang naghihintay sa palengke. Kumpirmado na ang order ng durian. Bawal malate si Shanti. Bawat segundo ay pera at ang bawat problema sa daan ay makakaantala lang sa kanyang supply chain. Diniinan niya ng kaunti ang gas, sinubukang unahan ang ilang motor na humaharang sa daan, na natiling alerto sa bawat pagbabago sa paligid. Ang mainit na paligid ay parang pahiwatig sa parating na pangyayari. Sakto sa kurbada pagkalampas ng flyover, isang mobile patrol ang huminto ng pahalang sa gitna ng daan. Sa tabi nito, may 3 lalaking malalaki ang katawan na nakauniporme ng pulis na mukhang masyadong masikip. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng dark glasses. Sumenyas kay Shanti na itigil ang truck. Hindi bumilis ang tibok ng puso ni Shanti. Gayunpaman, nakaramdam siya ng banayad na daloy ng adrenaline. Hindi ito bago sa kanya, pero may kakaiba sa aroganteng tingin ng mga lalaking iyon. Huminga ng malalim si Shanti, ipinarada ang truck sa gilid ng daan gaya ng hiningi. Pinatay niya ang makina. Biglang binalot ng katahimikan ang kabin. Kabaligtaran ng ugong ng ibang sasakyan sa highway. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Tumapak ang paa niya sa mainit na aspalto. Nanatiling kalmado ang mukha niya ng walang labis na ekspresyon. Kahit na inaasahan na niya ang uri ng interaksyon na mangyayari, bahagi ito ng matigas na kalsada na madalas niyang harapin. Lumapit ang lalaking naka-dark glasses. Ang kanyang malaki at maskuladong katawan ay pumuno sa paningin ni Shanti. "Miss," sabi niya. Mabigat ang boses at may tonong ng mamaliit. "May kaunting problema sa papeles ng truck mo. Baka pwede nating ayusin dito na lang ang hindi na kailangang pumunta sa presinto." Ito ay klasikong simula, isang code para sa pangingikil na malapit ng mangyari. Ginantihan ni Shanti ang tingin ng lalaki ng walang takot. "Anong problema, sir? Kumpleto at valid ang lahat ng papeles ko. Rehistrado rin ng tama ang truck na to." Nagsalita siya sa magalang pero matigas na tono. Ipinapakita na hindi siya madaling takutin.
Ang lalaki na kalaunan ay nakilala sa pangalang Bobby ay ngumisi, isang ekspresyon na hindi nangangako ng kabutihan. Ito ay laro ng kapangyarihan at handa si Shanti na laruin ito. Si Bobby, na may magaspang na ngiti sa mukha, ay naglabas ng folder mula sa bulsa ng pantalon. Alam naman nating lahat, miss. Sa kalsadang to maraming unwritten rules. O baka mas gusto mong mahirapan sa presinto na may multa na higit na mas malaki. Itinuro niya ang truck ng durian ni Shanti. Ang mata ay nakatingin sa kargamento ng may pagnanasa. Pinalibutan ng mga tauhan niya ang truck tila naghahanap ng butas o pagkakamali. Nanatiling kalmado si Shanti. Sinuyod ng tingin ang tatlong lalaki sa harap. Hindi ko po maintindihan ang ibig niyong sabihin, sir. Kung may pagkakamali ipakita niyo ang ebidensya. Gusto ko lang po maihatid ang durian na to sa palengke. Huwag niyong hayaang maghintay ang buyer ko. Pakinggan mong patag ang boses, pero may katigasan na hindi matututulan sa bawat pantig. Hindi siya papayag na perahan na lang basta-basta, lalo na sa dahilan na hindi malinaw. Tumawa ng mahina si Bobby, tawang mapang-uyam at nang mamaliit. Ganito na lang, miss, para mapabilis ang proseso at para hindi ka magsayang ng oras. Sapat na ang 3,000. Isipin mo na lang na road administration fee to. Inabot niya ang kamay naghihintay ng perang hiningi. Tumango-tango ang tatlong tauhan bilang pagsang-ayon. Tila ba standard procedure iyon na dapat sundin ng lahat ng driver. Bahagyang naningkit ang mata ni Shanti, mabilis na gumana ang utak. Ang 3,000 ay hindi maliit na halaga, lalo na sa dahilan na hindi malinaw. Hindi lang ito tungkol sa pera, tungkol ito sa prinsipyo. Tinitigan niya si Bobby at ang mga tauhan isa-isa tinatantya ang sitwasyon. Nagsimula nang sumulyap ang mga residente sa paligid dahil sa kuryosidad. Ilang ibang driver ang mukhang takot makialam. Alam ni Shanti na kailangan niyang magdesisyon at ang desisyon niya ay may kapalit. Pinagmasdan ni Shanti ang sitwasyon sa likod ni Bobby. Nakatayo ng relax ang dalawang tauhan. Naka-cross arms, may nakaukit na mapang-uyam ng ngiti sa mukha. Alam nilang may kapangyarihan sila at sanay silang gamitin iyon. Ilang street vendor sa paligid ng pinangyarihan ang yumuko, hindi naglakas loob tumingin sa mata. Sinusubukang umiwas sa gulo. Naramdaman ni Shanti ang hindi nakikitang pressure. Ngunit hindi siya natakot. 3,000, ulit ni Shanti sa patag na boses. Para sa anong pagkakamali, sir? Ipaliwanag niyo po ng espesipiko. Alam niyang habang lalo siyang humihingi ng linaw, lalong mahihirapan si Bobby na magbigay ng makatwirang dahilan. Ito ay maliit na taktika para subukan kung hanggang saan maglalakas loob ang mga tiwaling ito sa pangingikil nila. Bawat segundong lumilipas ay kumpirmasyon ng kawalan nila ng moralidad. Humakbang si Bobby pasulong pinaliit ang distansya sa pagitan nila. Nawala ang ngiti na palitan ng inis na ekspresyon. Hindi na kailangang magtanong ng marami, miss. Kalsada ito hindi korte. Kung makikipagtulungan ka, tapos ang problema. Kung hindi, maghanda kang harapin kami ng mas matagal at magiging mas mahal yun. Ang tono ng boses ay naging mas mapagbanta, ipinapakita ang tunay na ugaling mapang-api. Tinitigan siya ni Shanti ng diretsyo. Nakita niya ang galit na nagsisimula ng mamuo sa mata ni Bobby. Hindi na lang ito pangingikil, tungkol na ito sa dominasyon. Alam niyang may choice siya magbayad at umalis o tumanggi at harapin ang kapalit. Ngunit, may hangganan ang pagpaparaya sa kawalan ng katarungan. At para kay Shanti, ang hangganan na iyon ay nagsisimula ng numipis. Magdedesisyon siya, pero walang kompromiso sa kanyang dignidad. Saglit na lumutang ang tensyon sa hangin, nag-isip ng malalim si Shanti. Ang 3,000 ay bunga ng ilang araw niyang paghihirap. Ang pagbibigay nito ng basta-basta ay pagsuko sa kawalan ng katarungan. Ngunit ang paglaban dito ay nangangahulugan din ng pagharap sa panganib na ayaw niya sa gitna ng mataong highway. Lumipad ang isip niya sa pangunahing layunin na maghatid ng durian sa palengke. Siya ay praktikal pero may prinsipyo rin. Sige po, sir, sabi ni Shanti. Malambot pero malinaw ang boses. Magbibigay po ako ng kaunti pero hindi 3,000. 200 pesos bilang tanda ng respeto. Inilabas niya ang pitaka sa bulsa ng miniskirt, kumuha ng ilang daang piso. Ito ay sadyang kompromiso.
Isang pagsubok sa hangganan ng kasakiman ni Bobby at paraan din para magpalipas ng oras at suriin pa lalo ang sitwasyon. Tinitigan ni Bobby ang pera sa kamay ni Shanti. Naningkit ang mata. Ano to, miss? Sa tingin mo pulubi kami 200 pesos. Huwag mo kaming paglaruan. Tumaas ang boses, umungol ang lalamunan. Namula ang mukha. Nagpapakita na ubos na ang pasensya. Pakiramdam niya ay minamaliit siya, hinahamak ng babaeng itinuturing niyang mahina. Mukhang hindi rin natuwa ang mga tauhan. Nang walang babala, humakbang si Bobby pasulong. Tumaas ang kamay. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kaliwang pisngi ni Shanti, ilumikha ng malutong na tunog na nakakagulat. Ang mga residenteng kanina ay sumusulyap lang ay natahimik ngayon. May napasinghap. Nakapapaso ang init sa pisngi ni Shanti. Ngunit hindi siya natumba. Ang mata na kanina ay kalmado ngayon ay naglalabas ng matalim at malamig na kislap. Ang sampal na iyon ay mitsa ng hangganan na hindi dapat tawirin. Tumutusok ang hapdi sa pisngi ni Shanti. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit na pisikal na naramdaman niya. Ang mas malalim ay ang pakiramdam na hinamak, minaliit, at trinato ng hindi patas sa harap ng publiko. Gumuho agad ang kapanatagan na iningatan niya. Isang malamig na apoy ng galit ang nagninga sa loob niya. Hindi namamalayan ni na Bobby at mga tauhan kung ano ang kakagising lang nila. Ang nakita lang nila ay babaeng kakasampal lang nila. Si Bobby na may mukhang kontento at mayabang ay tinitigan si Shanti na natahimik. Leksyon yan, miss. Huwag mong subukang makipagtawaran sa amin. Inakala niyang nanalo na siya sa dominasyon. Mahinang tumawa ang mga tauhan, ninanamnam ang palabas. Sigurado silang susunod na si Shanti ngayon ibibigay ang hinihinging pera o aalis ng may takot. Hindi nila alam na nakagawa sila ng pagkakamaling fetal. Nagbago na ang mata ni Shanti. Wala na ang kapanatagan, tanging matalim na focus gaya ng predator na nakahanap ng biktima. Sumulyap siya saglit sa truck ng durian tapos kina Bobby at sa mga tauhan. Mabilis na nabuo ang plano sa utak. Bawat galaw ay kalkulado. Ang katarungan para kay Shanti ay hindi abstract concept. Ito ay aksyon, isang kabayaran na dapat bayaran. Nang walang sinasabi, tumalikod si Shanti, naglakad papunta sa likod ng truck. Kalmado ang galaw, ngunit puno ng determinasyon. Tinitigan lang siya ni na Bobby at mga tauhan ng may pagkalito. Akala nila kukuha siya ng dagdag na pera o maghahanap ng paraan para tumakas. Hindi talaga nila inaasahan ang susunod na mangyayari. Isang ganti na hinding-hindi nila makakalimutan na galing sa lugar na pinaka-hindi inaasahan. Inabot ng kamay ni Shanti ang isa sa mga durian sa tumpok sa truck. Malaki ang durian, bilog na may matatalim na tinik na nakausli. Sakto ang bigat sa kamay niya. Isang perpektong natural na sandata. Binuhat niya ito ng madali. Malinis at sanay ang galaw, kabaligtaran ng maliit niyang itsura. Nanonood pa rin sina Bobby at mga tauhan. Hindi pa nawawala ang mapang-uyam ng ngiti sa mukha nila. Anong gagawin mo, miss? Magtitinda ka ng durian dito. Asar ni Bobby habang nakahalukip-kip. Sigurado pa rin siya na ang babae sa harap ay walang iba kundi isang takot na truck driver. Tumawa ang dalawang tauhan, itinuring na katawa-tawang desperadong pagtatangka ang ginawa ni Shanti. Ngunit may munting kunot sa noo ng isa sa mga tauhan. Naramdaman ang kakaibang aura na biglang lumabas kay Shanti. Humarap si Shanti kay Bobby. Ang durian sa kamay ay parang baseball na handang ibato. Malamig ang mata, puno ng resolusyon. May sariling paraan ang katarungan, Sir Bobby, sabi niya. Mababa ang boses at puno ng banta. At sa araw na ito mararamdaman niyo yun mula sa kamay ko. Nagsalita siya sa tonong hindi karaniwan para sa isang truck driver. Tono ng isang propesyonal na handang makipaglaban. Nang walang babala pa, lumipad ang unang durian mula sa kamay ni Shanti. Sa bilis at katumpakan na nakamamatay. Tumama ng sakto ang durian sa dibdib ng isa sa mga tauhan ni Bobby na nakatayo sa tabi. Gumuwang ang lalaki, lumabas ang sigaw ng sakit sa bibig nang bumaon ang matatalim na tinik sa uniforme. Nawala ang ngiti ni Bobby na palitan ng gulat at galit. Kasi simula pa lang ng laban. Bumagsak ang unang tauhan ni Bobby pasubsob, umuungol sa sakit. Punit ang uniforme sa dibdib. Nagsimulang tumulo ang dugo.
Napakabilis ng pangyayari kaya sina Bobby at dalawa pang tauhan ay natulala lang nagulat sa hindi inaasahang atake ni Shanti. Hindi nila naisip kailanman na ang babaeng kakasampal lang nila ay gaganti sa paraang ganito kabrutal gamit ang prutas na durian. Walang hiya, sigaw ni Bobby. Namula ang mukha dahil sa galit at hiya. Hulihin siya. Nagbigay siya ng utos sa dalawang natitirang tauhan. Kahit medyo kinabahan, agad na sumugod ang dalawang lalaki. Sinubukan ng isa na bumunot ng baril sa bewang. Samantalang ang isa ay tumakbo ng diretso kay Shanti. May balak na palumpuhin siya gamit ang kamay. Hindi naghintay si Shanti. Maliksi ang galaw. Mas mabilis na nakikita, kumuha siya ng pangalawang durian. Tapos pangatlong durian ng mabilis parang nakamamatay na projectile. Lumipad ang pangalawang durian tumama sa tuhod ng lalaking sumusubok bumunot ng baril. Napasigaw ang lalaki tumilapon sa gilid. Nabitawan ang baril sa pagkakahawak at humando sa aspalto. Hindi na kayang suportahan ng paa ang katawan. Ang pangatlong durian na may pambihirang katumpakan ay humampas sa mukha ng tauhan ni Bobby na tumatakbo. Bumagsak agad ang lalaki. Dumugo ang ilong at nawalan ng malay. Tumba ang tatlo sa loob lang ng ilang segundo. Tahimik na ngayon ang kalsadang kanina ay maingay. Nakatayong mag-isa si Bobby. Nanlaki ang mata, hindi makapaniwala sa kakayari lang mangyari. Lumpo ang tatlong tauhan dahil sa durian. Ang mga residente sa paligid na kanina ay nanonood lang mula sa malayo ng may takot ay nagsimula ng magbulungan. Ang ilan ay hindi napigilan ang paghanga. Hindi pa sila nakakita ng ganitong tanawin. Isang mungkahing dalaga ang nagtagumpay na palumpuhin ang tatlong malalaking lalaki gamit lang ang durian. Malinaw na nakaguhit ang kawalan ng paniniwala sa mukha nila. May halong pagkamangha at kaunting kasiyahan. Mag-isang hinaharap ngayon ni Bobby si Shanti. Namutla ang mukha. Ang galit ay nahaluan ng takot na nagsisimulang gumapang. Tinitigan niya ang mga durian sa likod ng truck ni Shanti na ngayon ay mukhang hindi na prutas, kundi nakamamatay na bala. Ikaw, sino ka ba talaga? Sigaw niya. Medyo nanginginig ang boses. Ganap nang nawala ang kayabangan, napalitan ng pagdududa at totoong banta. Lumapit si Shanti. Kalmado at kumpiyansa ang hakbang. Hawak ng kaliwang kamay ang pang-apat na durian. Kumikinang ang matatalim na tinik sa ilalim ng sikat ng araw. Ako si Shanti, Sir Bobby at ayoko ng kawalan ng katarungan, sagot niya. Mababa ang boses pero puno ng lakas. Nakatayo siya ng tuwid naglalabas ng aura ng dominasyon na hindi pa naramdaman ni Bobby noon mula sa isang babae. Umatras si Bobby ng dahan-dahan, hindi humihiwalay ang mata sa durian sa kamay ni Shanti. Naghahanap siya ng daan para tumakas. Ngunit pinalibutan na ng mga usisero ang kalsada. Wala nang tauhan na pwedeng pumrotekta sa kanya. Narealize niyang nakagawa siya ng kaaway na napakadelikado at nagsimula ng magsisi. Alam niyang malapit na ang turn niya. Sinubukan ni Bobby na ipunin ang natitirang tapang. Ngunit mabigat ang pakiramdam ng paa. Tinitigan niya si Shanti na ngayon ay ilang metro na lang ang layo sa kanya. Ang durian sa kamay ay mukhang natural extension ng katawan. Tila nanigas ang paligid. Bumagal ang oras. Hindi na nagsalita si Shanti, naghintay lang. Ang tensyon na iyon ay bumuo ng nakakatakot na antisipasyon para sa lahat ng nakasaksi. Hindi ka makakalusot ng ganoon lang. Jertak ni Bobby sinusubukang ibalik ang marupok na otoridad. Sumulyap siya sa baril na nakahandusay malapit sa walang malay na tauhan. Malinaw ang intensyon abutin ang sandata. Ngunit, na-anticipate na ni Shanti ang galaw. Hindi humiwalay ang mata kay Bobby, binabasa ang bawat intensyon at antisipasyon na dumadaan sa isip ng lalaki. Ngumiti ng tipid si Shanti. Ngiting hindi pala kaibigan. Huwag mong subukan, sir. Alam ko ang nasa isip niyo. Isang babalang malamig at malinaw. Natahimik si Bobby na realize na minaliit niya ng sobra ang kalaban. Ang babaeng ito ay hindi lang magaling maghagis ng durian. May mas malalim pa. Isang sinanay na kakayahan na lumalabas sa bawat galaw. Ilang sandali pa, gumawa ng matapang na desisyon si Bobby. Sumugod siya papunta sa nakahandusay na sandata. Mabilis ang galaw, dala ng kawalan ng pag-asa.
Ngunit higit na mas mabilis si Shanti, bago pa man maabot ni Bobby ang hawakan ng baril, lumipad na ang durian sa kamay ni Shanti. Sa pagkakataong ito, hindi sa katawan, kundi sa aspalto sa harap ng paa. Nabiyak at lumikha ng malakas na tunog na nakakagulat. Tumalbog ang pira-pirasong durian na humampas sa aspalto. Nagkalat ang matatalim na tinik. Lumikha ng instant na harang sa pagitan ni Bobby at ng sandata. Napilitang huminto ng biglaan si Bobby na patalbog paatras dahil sa gulat. Nanlaki ang mata. Na-realize na hindi lang lakas at accuracy ang meron si Shanti, kundi bilis din at diskarte. Hindi siya nagbigay ng kahit kaunting pagkakataon kay Bobby para makalamang. Kinuha ni Shanti ang pang-5 durian sa truck. Sa pagkakataong ito, hinawakan niya ang durian gamit ang 2 kamay nagpapakita ng ibang intensity. Wala nang hagis mula sa malayo. Ito ay direktang komprontasyon. Nagpigil ng hininga ang mga residenteng nanonood na saksihan ang drama na lalong umiinit. Alam nilang malapit na ang sandali ng paghukom at ang kawalan ng katarungan ay malapit ng mabayaran ng buo. Umatras ulit si Bobby sinusubukang umiwas. Ngunit gumalaw si Shanti parang anino pinuputol ang daan. Na-anticipate ang bawat hakbang ni Bobby, sarado ang bawat daan ng pagtakas. Naramdaman niya ang patibong na hindi nakikita pinalibutan ng babaeng minaliit niya noon. Nadurog ang pride niya, napalitan ng totoong takot. Hindi niya inakala kailanman na magtatapos ito sa ganito. Tama na, miss. Patawad, sigaw ni Bobby. Basag ang boses. Itinaas ang 2 kamay tanda ng pagsuko, sinusubukang iwasan ang pisikal na banggaan na malinaw na ikapapahamak niya. Ngunit, hindi itinigil ni Shanti ang hakbang. Para sa kanya, hindi sapat ang paghingi ng tawad para burahin ang sampal at pangingikil na ginawa nila. Dapat manatili ang konsekwensya bilang leksyon sa kanila at sa sinumang may balak gumawa ng katulad. Hindi pinansin ni Shanti ang pakiusap ni Bobby. Nanatiling malamig ang mukha na walang emosyon. Hindi mabubura ng paghingi ng tawad ang sakit at panghihiya na idinulot niyo, Sir Bobby, sabi niya. Patag ang boses. Patuloy siyang humakbang pasulong. Nakataas ng mataas ang durian sa kamay, naglalabas ng malinaw na banta. Nagsimulang makaramdam ng matinding tensyon ang mga residenteng nanonood. Gusto nilang makakita ng katarungan pero nag-aalala rin tungkol sa limitasyon. Nasukol si Bobby sa pader ng isang tindahan. Walang daan para tumakas. Binaha ng pawis ang mukha na maihalong takot na hindi may larawan. Nakiusap ulit siya. Tulong, miss. Pangako hindi na maulit. Ibabalik ko ang lahat ng perang kinuha ko kahit sobra pa. Nangako siya ng desperado, umaasang maaawa si Shanti. Ngunit hindi na tinag ang mata ni Shanti. Tumaas ang kamay ni Shanti sa galaw na kontrolado at nakamamatay. Hindi niya inihagis ang durian, sa halip ay iwinasiwas niya ito parang batuta. Humampas ng malakas ang matatalim na tinik ng durian sa kanang braso ni Bobby sakto sa bahaging hindi natatakpan ng uniforme. Isang nakakaawang sigaw ng sakit ang lumabas sa bibig ni Bobby. Natumba siya sa lupa. Nanghina ang kanang braso at mukhang bali. Tinitigan ni Shanti si Bobby na ngayon ay nakahandusay na nakalukot sa sakit. May malabong kasiyahan sa mata niya. Ngunit nanatiling patag ang mukha. Ito ay instant karma, isang kabayarang setimpal. Wala siyang balak pumatay, mampalumpo lang. Sa gitna ng karamihan, ilang residente ang nagsimulang pumalakpak ng mahina. Samantalang ang iba ay nakapako pa rin, nagulat sa kabrutalan, pero nakaramdam ng kasiyahan sa katarungang inihain. Umuungol si Bobby sa sakit sa mainit na aspalto. Hinawakan ng kanang braso ang kaliwang braso na sugatan. Dinurog ng durian ang buto. Nag-iwan ng malalim na sugat na nakanganga. Ang mukha na kanina ay arugante ngayon ay malabo dahil sa luha at pawis. Tinitigan niya si Shanti ng maihalong takot at puot. Ang lahat ng kapangyarihan, lahat ng kayabangan ay winasak ng isang babaeng driver ng truck at ilang pirasong durian. Itinapon ni Shanti ang basag na durian sa gilid, kumuha ng isa pa sa truck. Hindi siya nagpakita ng senyales ng pagod o awa. May isa pang bagay na dapat tapusin. Lumakad siya palapit kay Bobby na nakahandusay pa rin, hindi pinapansin ang gulat na tingin ng mga residente sa paligid. Ito ay isang palabas, isang leksyon na hinding-hindi makakalimutan.
Hindi lang ito tungkol sa pera, Sir Bobby, sabi ni Shanti. Mahina pero tumutusok ang boses. Tungkol ito sa dangal, tungkol sa katarungan. Ginagamit niyo ang uniforme para mang-api, para mangikil. Isa itong insulto sa institusyon na dapat sanang nagpoprotekta sa lipunan. Matalim ang monologo, walang paligoy-ligoy, diretso sa ugat ng problema na madalas mangyari sa kalsada. Sinubukan ni Bobby na magsalita, ngunit ang matinding sakit ay naging dahilan para suminghal na lang siya. Itinaas ni Shanti ang huling durian sa kamay. Sa pagkakataong ito itinutok niya hindi sa katawan ni Bobby, kundi sa kaliwang paa. Sa presisong wasiwas, humampas ng malakas ang durian binali ang buto sa binti ni Bobby na may tunog na nakakakilabot. Sumigaw si Bobby tapos ay nawala ng malay sa aspalto. Ang lahat ng tauhan ni Bobby at si Bobby mismo ay nakahandusay na ngayon ng walang laban sa kalsada. Ang mga durian na nagkalat sa paligid nila ay naging tahimik na saksi sa paghihiganti ng durian na kakayari lang. Ang mga residenteng nakasaksi ay hindi na nagbubulungan. Nagsimula na silang maghiyawan, hiyawan ng paghanga at suporta kay Shanti na naglakas loob na tumayo laban sa pang-aapi. Ang iba ay lumapit pa para mag-alok ng tulong. Inilapag ni Shanti ang huling durian sa lupa. Nanatiling regular ang paghinga. Walang senyales ng pagod sa mukha. Lumakad siya papunta sa truck, nilinis ang kamay mula sa tira-tira ng durian, tapos ay inayos ang sarili. Tila ba kakatapos lang niya ng routine task, hindi epikong laban kontra 5 tao. Ang kapanatagan pagkatapos ng laban ay talagang nakakagulat, nagdulot ng tanong sa isip ng ilang residente. Isang tatay na naglalako ang naglakas loob lumapit. Ang galing mo, Ineng. Matagal na kaming nagdurusa dahil sa gawa nila. Salamat, sabi niya. Sinubukan ng tatay na kamayan si Shanti. Ngunit, tumango lang si Shanti may tipid ng ngiti. Nagumuhit sa labi. Pinahalagahan niya ang suporta, ngunit hindi naghanap ng papuri o labis na pagkilala. Biglang narinig ang tunog ng sirena ng ibang police mobile mula sa malayo. Sa pagkakataong ito, hindi mobile patrol ni Bobby, isang totoong mobile patrol ang papalapit. Muling nagbulungan ang mga residente nag-aalala sa susunod na mangyayari. Aarestuhin ba si Shanti dahil sa ginawa o ang totoong pulis ba ang magpapatupad ng katarungan? Nakatayo lang si Shanti ng tuwid naghihintay walang takot sa mata. Huminto ang mobile patrol sakto sa tabi ng truck ng durian ni Shanti. 2 pulis na naka-full uniform ang bumaba ng sasakyan. Mukhang lito ang mukha nang makita ang tanawin sa harap ng mata. 4 na lalaking naka-uniforme ng pulis ang nakahandusay ng walang laban pinalilibutan ng mga basag na durian. Ang isa sa kanila, isang opisyal ay nakilala agad si Bobby at ang mga tauhan. Nanlaki ang mata, hindi makapaniwala. Nilapitan ng opisyal si Bobby na walang malay, tinignan ang kondisyon ng mga tauhan isa-isa. Umiling siya tapos ay tinitigan si Shanti nang may tinging puno ng tanong. Anong nangyari dito, miss? Tanong niya. Matigas ang boses, pero may tono ng pagkalito. Sinubukan niyang intindihin ang kwento na malinaw na hindi makatwiran. Isang malaking insidente ang kakatapos lang mangyari at alam niyang kailangan niyang kumilos ng mabilis at maingat. Sumagot si Shanti ng kalmado nang walang paligoy-ligoy. Sinubukan nila akong perahan, sir. Nanghingi ng 3,000. Nung tumanggi ako, sinampal ako ng isa sa kanila. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Kinuwento niya ang pangyayari ng direkta, hindi nagdagdag ng drama, facts lang. Nagsimulang tumango-tango ang mga residente sa paligid kinukumpirma ang kwento ni Shanti gamit ang sigaw ng suporta. Tinitigan ng opisyal ang karamihan tapos ay bumalik kay Shanti. Nakita niya ang pambihirang kapanatagan mula sa babae sa harap. Kapanatagan na hindi karaniwan para sa taong kakasali lang sa insidente ng karahasan. Mayroong hindi tugma sa pagitan ng truck driver at ng kakayahan niyang palumpuhin ang 5 lalaking malalaki ang katawan. Lalong kumunot ang noo niya. Na-realize na maihigit pa sa self-defense sa likod nito. Inutusan ng opisyal ang mga tauhan na tumawag agad ng ambulansya at investigation team. Alam niyang magiging malaki ang insidenteng ito na kinasasangkutan ng tiwaling pulis at sibilyan na may pambihirang kakayahan. Samantala, muli niyang tinitigan si Shanti, sinusubukang basahin ang ekspresyon ng mukha ng babae. Naramdaman niyang may aura na hindi karaniwan. Isang presensya na higit pa sa karaniwang truck driver. Pasensya na, miss.
Pwede ka bang sumama sa presinto para magbigay ng karagdagang salaysay? Pakiusap ng opisyal medyo maingat ang tono. Ayaw niyang magkamali sa babaeng kakapatumba lang ng 5 lalaki. May respeto na hindi masabi na may halong professional suspicion. Kailangang sundin ang prosedur, pero sinasabi ng kutob niya na hindi ito karaniwang kaso. Tumango si Shanti, sige po, sir. Handa akong magbigay ng anumang salaysay na kailangan. Wala siyang ipinakitang senyales ng pagtanggi o takot kahit kaunti. Mayroon pa ngang pagtanggap sa proseso na darating. Tila ba na-predict na niya ang buong senaryo at ang bawat hakbang na ginawa ay bahagi ng mas malaking plano. Nang humakbang si Shanti papunta sa mobile patrol, lalong lumakas ang hiyawan ng mga residente. Nakita nila siya bilang bayani, isang taong naglakas loob lumaban sa kawalan ng katarungan. Ang iba ay kumuha pa ng litrato at video gamit ang cellphone, may balak na ikalat ang kwento. Isang kwento tungkol sa Durian Girl truck driver na malapit ng mag-viral. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may tinatagong sikreto si Shanti na higit na mas malalim. Sa presinto, nakaupo si Shanti sa malamig na interrogation room. Nakatutok ng matalim ang ilaw sa ulo niya. Ang opisyal na kanina ay sinamahan na ngayon ng isang senior inspector, sinimulan ang interogasyon ng maingat. Nakatanggap na sila ng initial report mula sa eyewitness at ang kwento tungkol sa durian ay pakinggan mong parang alamat. Ngunit hindi maitatanggi ang 5 tiwaling pulis na nakahandusay. Narinig na namin ang initial report, Miss Shanti, sabi ng senior inspector, kalmado ang boses pero naniningil. Pero ang pagpapalumpo sa 5 lalaking nasa hustong gulang kahit mga sanay paggamit ang durian ay nangangailangan ng napaka-espesipikong kakayahan. May background ka ba sa martial arts? Ang tanong ay ibinato ng diretsyo, sinusubukang hukayin ang impormasyon na sadyang tinatago ni Shanti. Tinitigan ni Shanti ang inspektor ng diretsyo. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko, sir. Kapag may sumampal at nangingikil, lalabas ang instinct para mabuhay. Pinili niya ang mga salita ng maingat, nagbibigay ng sagot na pangkalahatan, pero hindi ganap na transparent. Wala siyang balak ibunyag ang tunay na pagkakakilanlan ng ganoon kadali. Mayroon pang mas malaking layunin kaysa sa insidenteng ito. Bumuntong hininga ang inspektor. CJ, Miss Shanti. Pinahahalagahan namin ang pagtatanggol sa sarili mo. Pero may ilang report na nagsasabing hindi lang nangingikil sina Bobby at mga tauhan. Bahagi sila ng mas malaking sindikato na sangkot sa ilang kaso ng nakawan at smuggling sa rehiyon. Isang nakakagulat na revelasyon ang nagpahiwatig na ang insidenteng ito ay maaaring hindi lang simpleng pangingikil. Ito ay plot twist na nakatago sa likod ng madramang pangyayari. Medyo nagulat si Shanti sa revelasyon ng inspektor. Ngunit, nagtagumpay siyang itago ang reaksyon. Agad na gumana ang isip na inaayos ulit ang impormasyon. Si Bobby na isang tiwaling pulis, ay bahagi pala ng mas malaking crime syndicate. Binago nito ang buong dinamika ng pangyayari mula sa simpleng pangingikil tungo sa bagay na mas komplikado at mapanganib. Ang insidenteng ito ng durian nang hindi niya namamalayan ay nagdala sa kanya sa mas madilim na pusod. Sindikato, tanong ni Shanti. Patag ang tono, tila inuulit lang ang sinabi ng inspektor. Sinubukan niyang kumuha ng mas maraming impormasyon nang hindi nagpapakita ng labis na interes. Ano ang kinalaman nila sa insidente ngayong araw? Alam niyang bubuksan ng sagot ang tabing ng krimen na maaaring matagal nang nangyayari sa rehiyon. Ang misyon niya na dati ay nakapokus sa pagmamanman ay posibleng lumawak. Tumango ang inspektor, minamanmanan na namin sila, Miss Shanti. Madalas nilang gamitin ang uniforme para gumawa ng ibang krimen, kasama ang pagnanakaw ng mahahalagang gamit mula sa delivery trucks. Sa katunayan, ang insidente ng pangingikil sayo ay ang karaniwan nilang modus operandi. Siguro naghahanap sila ng butas para inspeksyonin ang kargamento ng truck mo. Naging napaka-importante ng huling pangungusap na ito. Naramdaman ni Shanti na mabilis na umiikot ang utak. So, hindi lang pera ang habol ni Bobby, kundi ini-inspeksyon din ang kargamento ng truck niya. Posibleng ang mga durian ay camouflage lang para sa ibang bagay. O si Shanti mismo ang target dahil sa rason na hindi pa niya alam. Ang revelasyong ito na lumabas lang ng basta ay plot twist sa gitna ng kwento na nagpabago sa lahat. Ang misyon niya ngayon ay hindi na kasing simple ng inaakala. Nagpatuloy ang interogasyon ng ilang oras. Ibinigay ni Shanti ang lahat ng kailangang salaysay,
pero nilihim pa rin ang tunay na pagkakakilanlan. Nag-iingat siya, bawat salitang lumalabas sa bibig ay kalkulado. Ayaw niyang magbukas ng masyadong mabilis, lalo na nung nalaman na ang sindikato ni Bobby ay mas malaki kaysa sa inaakala. Mukhang frustrated ang inspektor at opisyal, hindi makakuha ng mas malalim na detalye tungkol sa physical ability ni Shanti. Ang naitatala lang nila ay isa siyang babae na may pambihirang reflex at lakas na hindi pangkaraniwan. Ngunit kung walang matibay na ebidensya, hindi nila siya pwedeng akusahan bilang bahagi ng partikular na organisasyon o may background sa militar. Pagkatapos ng interogasyon, pinayagan ng umuwi si Shanti. Tinanggihan niya ang alok na ihatid, piniling bumalik sa truck na nakaparada pa rin sa pinangyarihan. Nagkukumpon pa rin ang mga residente sa paligid ng truck niya. Ang ilan sa kanila ay nagla-live pa rin ang pangyayari sa social media. Alam ni Shanti na nag-viral na siya, pero ang kasikatan ay hindi ang pangunahing layunin niya. Habang naglalakad papunta sa truck, nakita niya ang mga forensic officer na iniinspeksyon ang mga nagkalat na durian. Isang tanawin na kakaiba pero simbolik din. Pumasok si Shanti sa truck, pinaandar ang makina. Sa likod ng manibela, bumalik ang isip sa sinabi ng inspektor tungkol sa sindikato ni Bobby. Ang insidenteng ito ng durian ay maaaring ibabaw pa lang ng iceberg na higit na mas malaki. Isang bagong misyon o karugtong ng misyon na mayroon na ang nakalatag ngayon sa harap niya. Hindi agad umalis si Shanti sa lokasyon. Umupo siya sa loob ng truck, pinagmamasdan ang dahan-dahang pag-alis ng mga tao. Nagsimulang dumating ang local media interesado sa viral news tungkol sa durian girl truck driver. Binaliwala niya ang lahat ng kaguluhan nakapokus sa bagong tungkulin na biglang lumitaw. Ang sindikato na binanggit ng inspektor ay target na interesante, isang buhol-buhol na sinulid na kailangang ayusin. Kinontak niya ang superior sa pamamagitan ng encrypted satellite phone, nagbigay ng maikling report tungkol sa insidente at pagbubunyag sa sindikato ni Bobby. Pakinggan mong patag ang boses, profesional, walang emosyon. Nagbigay lang ng maikling instruction ang superior, manatiling alerto, obserbahan ang galaw. Huwag kikilos ng sobra hanggat walang utos. Kumpirmasyon ito na hindi pa tapos ang misyon, baka nga kasi simula pa lang. Gamit ang bagong instruksyon sa isip, pinaandar ni Shanti ang truck. Nagmaneho siya ng mabagal papunta sa palengke ng Quezon City gaya ng orihinal na plano. Ngunit iba na ang pakiramdam ng parehong ruta. Bawat kotseng dumadaan, bawat mukha na nakikita ay nagiging potensyal na bahagi ng mas malaking network. Ang mata at isip ay gumagana na ngayon sa full surveillance mode, naghahanap ng bawat anomalya, bawat clue. Pagdating sa palengke, sinalubong siya ng mga tindero ng hiyawan. Kalat na ang balita tungkol sa aksyon niya. Nakikita nila siya hindi lang bilang driver ng durian, kundi bilang bayani na nagdala ng katarungan. Umiti lang ng tipid si Shanti, tinanggap ang papuri ng may kababaang loob. Ngunit sa puso alam niyang ang tunay na bayani ay nagtatrabaho sa anino at ang totoong laban ay malayo pa sa katapusan. Tinapos ang transaksyon ng durian ng mabilis. Dumagsa ang mga mamimili lumapit hindi lang para bumili ng durian, kundi para makita rin mismo ang instant hero. Nagsilbi siya sa kanila ng magiliw, sinagot ang mga tanong tungkol sa kalidad ng durian, pero iniwasan pa rin ang topic ng insidente. Ayaw niyang kumuha ng sobrang atensyon na hindi kailangan. Pagkatapos maibenta ang lahat ng durian, ipinarada ni Shanti ang truck sa tagong lugar sa likod ng palengke. Kinuha niya ang maliit na bag sa cabin tapos ay sumingit sa karamihan sa palengke. Dahil sa simpleng itsura madali siyang nakahalo. Naglakad siya sa makikipot na pasilyo. Sinuri ng mata ang bawat sulok, bawat mukha. Nangangaso siya ng impormasyon, naghahanap ng bakas ng sindikato ni Bobby na baka pagalagala pa. Sa loob ng ilang oras, nagmasid si Shanti. Nakinig siya sa usapan ng mga tindero, pinansin ang mga kahina-hinalang interaksyon. Ang palengke ay perpektong lugar para mangalap ng impormasyon, isang sentro ng aktibidad na madalas maging pugad ng iba't ibang uri ng nakatagong krimen. Ang instinto na hinasa ng ilang taon sa training ng Special Forces ay nagsabi sa kanya na mayroong hindi tama. Nakakita siya ng ilang bagong mukha sa gitna ng karamihan, mga lalaking mukhang siga na hindi mukhang tindero o karaniwang mamimili. Paminsan-minsan ay sumusulyap sila sa direksyon niya o sa direksyon kung saan inaresto si Bobby. Hindi nag-react si Shanti, patuloy lang sa paglalakad ng angalap ng data.
Alam niyang hindi mananahimik ang sindikato ni Bobby pagkatapos ng insidente ngayong araw. Siguradong aalamin nila kung sino ang babaeng tumalo sa mga tauhan nila. Nang maghapon na, nagdesisyon si Shanti na kumilos. Na-realize niyang hindi sapat ang pagmamasid mula sa malayo. Kailangan niyang lumapit, maghanap ng mas espesipikong source ng impormasyon. Nakita niya ang isa sa mga kahina-hinalang lalaki na minasid niya kanina na nakikipag-usap sa isang security guard ng palengke na mukhang kinakabahan. Nakuha ng interaksyon ang atensyon ni Shanti. Lumapit si Shanti ng dahan-dahan, nagpanggap na tumitingin-tingin ang paninda sa paligid nila. Nahagip ng matalas na pandinig ang kapirasong usapan. Pinag-uusapan nila ang sitwasyon at nabanggit ang pangalan ni Bobby ng ilang beses sa tonong nainis. Nagbigay ang lalaking mukhang siga ng makapal na sobre sa security guard, isang indikasyon ng suhol o bayad. Siguraduhin mong walang may alam tungkol sa gamit sa lumang bodega, sabi ng lalaki. Mababa at nananakot ang boses. Pabaya si Bobby, huwag mong hayaang maging ganun din tayo. Napigil ni Shanti ang hininga. Ang gamit sa lumang bodega ay mahalagang clue. Ang lumang bodega sa palengke na ito ay lugar na matagal nang hindi ginagamit. Madalas gamitin para magtago ng mga illegal goods. Umatras si Shanti ng dahan-dahan nang hindi nagdudulot ng hinala. Nakuha na niya ang kailangang impormasyon. Ang sindikato ni Bobby ay hindi lang sangkot sa pangingikil, kundi nagtatago rin ng partikular na gamit. Malaki ang posibilidad na resulta ng ibang krimen. Ang insidente ng durian ngayong araw ay maaaring nakaabala sa operasyon nila. Isang ideya ang pumasok sa isip niya. Kailangan niyang pumasok sa lumang bodega. Ngayong gabi, bumalik si Shanti sa truck, kinuha ang lumang mapa ng palengke sa dashboard. Hinanap niya ang lokasyon ng lumang bodega na nabanggit kanina. Ipinapakita ng mapa ang isang lumang gusali sa likod ng palengke, liblib at bihirang daanan. Tamang-tama para magtago ng illegal goods o kahit para sa secret operation. Kinaulo niya ang best route para makalapit ng hindi na-detect. Nang magsimulang lumubog ang araw, nagdesisyon si Shanti na kumilos. Hindi siya pwedeng maghintay ng masyadong matagal dahil may posibilidad na ilipat ng sindikato ang gamit nila pagkatapos ng insidente ni Bobby. Nagpalit siya ng damit, naging madilim na pantalon at hoodie jacket, tinatago ang agaw-pansing itsura. Ang sneakers ay nanatiling pareho. Handa para sa mabilis na galaw. Iniwan niya ang truck sa tagong lugar, tapos ay gumalaw, binabaybay ang makipot na eskinita sa likod ng palengke. Iba ang pakiramdam ng gabi sa palengke. Mas tahimik, pero mas madilim din, bawat boses ng hangin, bawat galaw ng pusa ay naramdamang pinalaki. Nanaig ang military instinct. Tahimik ang bawat hakbang. Matalim ang bawat tingin, minamasid ang paligid. Mukhang nakakatakot ang lumang bodega sa dilim ng gabi. Kalawangin ang bakal na pinto. Ang ibang pader ay tinubuan ng lumot. Walang ilaw, tanging malabong silweta mula sa crescent moon na tumatago sa siwang ng bubong. Lumapit si Shanti, handang harapin ang anumang nasa loob. Ito ay personal mission niya. Lampas sa utos ng superior, kailangan niyang ibunyag ang katotohanan sa likod ng sindikato ni Bobby. Nakakandado ang pinto ng lumang bodega ng malaking padlock na kalawangin. Ngunit hindi iyon problema kay Shanti. Gamit ang maliliit na kagamitan na lagi niyang dala, bumukas ang kandado sa loob ng ilang segundo nang hindi lumilikha ng tunog kahit kaunti. Binuksan niya ang pinto ng dahan-dahan, humakbang papasok sa dilim na pekat. Kulob ang hangin sa loob at amoy alikabok, tila hindi nahawakan ng ilang taon. Sa loob, binuksan ni Shanti ang maliit na flashlight. Winalis ng liwanag ang buong kwarto. Puno ang bodega ng tumpok ng kahoy na kahon at sako. Sa unang tingin mukhang karaniwang bodega ng gamit. Ngunit, sinasabi ng instinto ni Shanti na mayroong hindi tama. Sinuri niya ang bawat kahon ng maigi, naghahanap ng wala sa lugar, isang anomalya. Nakahanap siya ng ilang kahon na mahigpit ang pagkakasarado, iba sa iba. Mukhang bago ang selyo at makinis ang ibabaw, hindi maalikabok gaya ng kahon sa paligid. Binuksan ito ni Shanti ng maingat. Sa loob nakita niya ang tumpok ng cash na malaki ang halaga, nakabalot ng maayos sa vacuum plastic. Ito ay resulta ng krimen. Malaki ang posibilidad na galing sa nakawan o smuggling na binanggit ng inspektor. Ngunit hindi lang pera, sa ilalim ng tumpok ng pera,
Nakita niya ang isang maliit na external hard drive na nakatago ng maayos. May special label ang hard drive at alam ni Shanti na pwedeng ito ang susi para mabunyag ang buong sindikato. Ibinulsa niya ang hard drive sa pantalon tapos ay nagmasid sa paligid ulit. Naramdaman niyang may kakaiba. Tila ba hindi siya nag-iisa? Bigla mula sa dilim sa sulok ng bodega ay narinig ang mahinang yabag ng paa. Pinatay agad ni Shanti ang flashlight. Ang katawan ay humalo sa anino. Binunot niya ang maliit na patalim mula sa likod ng jacket, handang harapin ang bantang hindi nakikita. Na-detect na ang presensya niya o baka talagang hinihintay na siya. Tumaas ang adrenaline. Alam niyang ang sitwasyon ay mas mapanganib kaysa sa inaakala. Isang lalaking matangkad at malaki ang lumabas mula sa dilim na kasuot ng itim. Nakatakip ang mukha ng balaklava mask, may hawak na pistol na may silencer ang kamay. Malinaw na profesional siya, hindi karaniwang preman sa kalsada. Na-realize ni Shanti na ang sindikatong ito ay higit na mas organisado at mapanganib kaysa kay Bobby. Ito ay pagtatagpo sa ibang level. Alam kong darating ka, sabi ng lalaki. Mabigat at malamig ang boses. Sinusubukang lokohin si Shanti na kaya niyang hulaan ang galaw nito. Pabaya si Bobby pero kami hindi. Itinutok niya ang baril kay Shanti. Kahit na hindi niya nakikita si Shanti ng buo sa dilim. Gumalaw siya ng maingat sinusubukang tukuyin ang posisyon ni Shanti. Hindi sumagot si Shanti. Inobserbahan niya ang galaw ng kalaban naghahanap ng butas. Sanay ang lalaking ito pero may kahinaan din. Naghintay si Shanti ng tamang oras, isang pagkakataon para maunang umatake bago pa makaputok ang lalaki. Ang makapal na hangin sa lumang bodega ay naramdamang lalong nakakasakal. Puno ng nakamamatay na tensyon. Mangyayari na ang labanan sa dilim. Nagpaputok ang lalaking nakamaskara sa direksyon ng anino, nagpasiklab ng maliit na pagsabog sa kulob na hangin. Umiwas si Shanti ng mabilis. Tahimik at maliksi ang galaw. Alam niyang hindi siya pwedeng magtago ng tuloy-tuloy. Sniper ang kalaban at ang pagtatago sa dilim ay magbibigay lang ng advantage sa shooter. Kailangan niyang baguhin ang taktika, pilitin ang close combat. Gamit ang maingat na kalkulasyon, tumalon si Shanti palabas ng anino, sumugod papunta sa lalaking nakamaskara. Explosive ang galaw, hindi nagbibigay ng oras sa kalaban para mag-react. Nagulat ang lalaki, hindi inakalang aatake si Shanti ng ganoon katapang. Sinubukan niyang iwasiswas ang baril bilang mapurol na sandata. Ngunit, masyadong mabilis si Shanti. Kumislap ang patalim ni Shanti sa dilim. Tinatarget ang kamay na may hawak ng baril gamit ang presisong galaw. Hiniwa ng patalim ang ugat sa pulso ng lalaki. Nabitawan ang baril na hulog sa sahig na may kumalansing na tunog. Sumigaw ang lalaki sa sakit gumuwang paatras. Tumulo ang dugo mula sa sugat sa pulso. Hindi nagbigay ng awa si Shanti. Sinundan niya ng atake ng tuhod sa dibdib kasunod ang matalim na siko sa panga. Bumagsak ang lalaking nakamaskara na nakahandusay sa sahig. Nangisay ang katawan. Nawalan siya ng malay. Kinuha ni Shanti ang nahulog na baril, tinignan ang laman tapos ay inamangkan. Tinignan niya ang sugat ng lalaki, sinigurong hindi patay, lumpo lang. Ang reconnaissance mission ay naging elimination mission. Matapos palumpuhin ang lalaking nakamaskara, itinali siya ni Shanti gamit ang lubid na nahanap sa bodega. Siniguro niyang hindi makakagalaw o makakapanlaban pa ang lalaki. Nakahanap din siya ng maliit na radio communication sa bulsa ng lalaki na malamang ay sa bulsa ng lalaki na malamang para sa koordinasyon sa ibang miyembro ng sindikato. Importanteng ebidensya ito. Isang pahiwatig papunta sa mas malaking network. Binuksan niya ulit ang flashlight, inilawan ang area sa paligid ng lalaking nakamaskara. Sa pagitan ng damit ng lalaki, nakahanap siya ng A card. Hindi iyon karaniwang pulis o military G, kundi access card na may logo ng isang malaking logistics company na kilala sa Pilipinas. Lalong kumapal ang plot. Ang sindikato ay may koneksyon pala na higit na mas malawak kaysa sa tiwaling pulis lang. Kinuha ni Shanti ang AC card at radio communication tapos ay itinago kasama ng hard drive. Alam niyang kailangan na niyang umalis agad sa bodegang ito bago pa may dumating na iba. Ang insidenteng ito ay nagpataas ng pagiging alerto ng sindikato.
Ang misyon niya ngayon ay hindi na lang magbunyag, kundi protektahan din ang sarili mula sa banta na lalong nagiging totoo. Humakbang siya palabas ng bodega, isinara ang pinto tila ba walang pumasok kailanman. Binalot siya ulit ng dilim ng gabi naging tapat na kaibigan. Mabilis siyang kumilos pabalik sa truck. Sa isip niya ay inaayos ulit ang lahat ng impormasyon Bobby, sindikato, bodega, pera, hard drive, at koneksyon sa malaking logistics company. Ang lahat ng sinulid na ito ay magkakakonekta bumubuo ng isang komplikadong sapot ng krimen. Minaneho ni Shanti ang truck palabas ng area ng palengke. Hindi siya papunta sa headquarters o ibang ligtas na lugar. Ang destinasyon ay isang liblib na lugar na kilala niya. Malayo sa ingay ng lungsod. Kailangan niya ng oras para i-analyze ang data mula sa hard drive at buuin ang susunod na estratehiya. Ang banta ngayon ay parang mas malapit, mas organisado, at mas mapanganib. Sa tahimik na daan, kinontak niya ulit ang superior. Mas detalyado ang report ngayon. Pagkakatukla sa hard drive, cache, at identification ng koneksyon sa logistics company. Seryoso ang boses ng superior. Na-realize na nakatukla si Shanti ng bagay na higit na mas malaki kaysa sa insidente lang ng pangingikil. Ang misyon ay naging high-level counter-criminal organization operation. Binuksan mo ang pugad ng bubuyog, Shanti, sabi ng superior. Mabigat ang boses. Manatiling gumagalaw. Huwag bumalik sa headquarters. Magpapadala kami ng support team. Pero kailangan mong ingatan ang sarili hanggang sa dumating sila. Isang malinaw na babala sa panganib na nagmamanman. Naintindihan ni Shanti na siya na ngayon ang main target para sa sindikato na nasugatan niya. Pinuto ni Shanti ang komunikasyon. Alam niyang mag-isa siya pansamantala. Ngunit hindi siya natakot. Sa halip ay may nag-aalab na determinasyon sa loob niya. Nakita niya kung gaano kalalim ang korupsyon at krimen na ginawa ng sindikatong ito. Naramdaman niyang responsibilidad na ibunyag ito para magdala ng mas malaking katarungan. Ang katarungan ay hindi lang tungkol sa isang insidente, kundi tungkol sa pagbuwag sa buong sistema na bulok. Dumating si Shanti sa isang lumang kubo sa gitna ng malawak na taniman ng kamoteng kahoy malayo sa abot ng signal ng karaniwang telepono. Ito ay isa sa mga secret safe house na ginagamit niya para sa mahihirap na misyon. Simple ang kubo, pero kumpleto sa high-level communication at security equipment. Sinimulan agad niya ang decryption process ng hard drive na nahanap. Gaya ng isang professional hacker, sumayaw ang mga daliri sa keyboard ng special laptop. Isa-isang bumukas ang mga komplikadong code nagpapakita ng data na nakakamangha. Ang hard drive ay naglalaman ng record ng illegal transactions, listahan ng importanteng pangalan, kahit video recording ng pagpapadala ng smuggled goods. Ang scale ng krimen nila ay higit na mas malaki sa inaakala. Kasama ang smuggling ng droga, armas, at pati human trafficking. Ang pangalan ni Bobby at mga tauhan ay lumabas lang bilang maliliit na piyon sa malawak na network na ito. Ang utak sa likod nito ay isang figurang kilala bilang P. ang Baron. Isang maestro ng krimen na hindi nagpapakita sa harap ng publiko. Ang koneksyon sa malaking logistics company ay modus operandi nila para pagtakpan ang galaw ng illegal goods. Ang network na ito ay umaabot sa iba't ibang sektor mula sa opisyal ng gobyerno hanggang sa aparatong pansiguridad. Tinitigan ni Shanti ang screen. Napuno ng galit ang puso. Ang korupsyon at krimen na ito ay kumakain sa bansa mula sa loob. Ang insidente ng durian sa kalsada na noong una ay naramdamang personal ngayon ay naging pinto papunta sa malaking pagbubunyag. Alam niyang gamit ang data na ito ay mapapalumpo niya ang buong network. Ngunit alam din niya na ang Baron ay hindi mananahimik lang. Mas malaking laban ang naghihintay ngayon. Dumating ang umaga, muling pinainit ng araw ang mundo. Ngunit hindi nakaramdam ng pagod si Shanti. Nagtrabaho siya buong gabi, nag-analyze ng data, bumuo ng estratehiya. Ang data sa hard drive ay na-encrypt na ulit at naipadala sa superior. Ngayon naghihintay na lang siya ng susunod na utos, pero alam din niya na hindi siya pwedeng manahimik lang. Siguradong alam na ng Baron ang tungkol sa pagkawala ng hard drive. Iniligpit niya ang kagamitan, iniwan ang lumang kubo. Ang kanyang pulang truck ay tapat pa ring naghihintay sa kanya. Nagdesisyon siyang huwag nang magtago. Sa halip, magiging pain siya para mahatak ang Baron palabas ng pinagtataguan.
Ito ay high-risk strategy. Ngunit ang tanging paraan para tapusin ang banta, gagamitin niya ang kasikatan bilang driver ng truck na Durian Girl para sa kapakinabangan ng misyon. Habang pabalik siya sa lungsod, tumunog ang cellphone. Tawag galing sa superior. Shanti, napakahalaga ng impormasyong ipinadala mo. Pinoproseso na namin pero may masamang balita. Ang lalaking pinalumpo mo sa bodega, nawala siya. At nakakuha kami ng impormasyon na na-identify ka na ng baron. Tutugisin ka nila. Ang babala ay nagkumpirma na naging target na nga siya. Sumagot si Shanti ng kalmado, "Opo, sir, inaasahan ko na. Handa ako." Pinutol niya ang tawag. Isang manipis na ngiti ang gumuhit sa labi. Ito ay laro ng pusa at daga. At handa si Shanti na maging pusa na pinakanakamamatay. Gagamitin niya ang bawat resources at bawat kakayahan na meron siya para pabagsakin ang baron at ang network nito. Ipapatupad ang katarungan kahit na kailangang gawin niya ito ng mag-isa. Sadyang minaneho ni Shanti ang truck sa pangunahing kalsada na abala, parehong ruta noong nangyari ang insidente ng Durian. Hindi siya nagsuot ng disguise, sadyang nagsuot pa ng parehong lilac t-shirt at beige miniskirt. Gusto niyang makita, gustong kumuha ng atensyon. Bahagi ito ng estratehiya niya para painin ang baron palabas ng pinagtataguan, pilitin silang magpakita. Hindi nagtagal naramdaman niya ang mga matang sumusunod. Ilang sasakyan ang mukhang umiikot-ikot sa paligid niya. Nakita niya ang ilang lalaking maayos ang bihis na may dark glasses na nagmamasid sa truck niya mula sa mga cave sa gilid ng kalsada. Hindi na sila preman ni Bobby. Ibang level na ito. Mga profesional na inupahan ng baron. Talagang napakalawak at mabilis kumilos ng network. Hindi nagpakita ng reaksyon si Shanti. Nanatili siyang kalmado, nakapokus sa manibela. Ngunit, mabilis na gumana ang utak, minamapa ang bawat potential threat, bawat posibleng escape route. Handa na siya para sa labang ito, pisikal man o mental. Ito ang pinakaimportanteng misyon sa karera niya at hindi siya mabibigo. Nadaanan niya ang palengke ng Quezon City at ang ilang tinderong nakakita sa kanya ay kumaway nagbibigay ng pampalakas loob. Hindi nila alam na ang bayani nila ngayon ay nasa gitna ng gyera na higit na mas malaki. Umiti lang si Shanti sa kanila, isang pangako na poprotektahan niya sila mula sa kadiliman na nagbabanta. Naramdaman niya ang nagbabagang adrenaline, handa para sa bawat hamon na darating. Isang itim na sedan ang biglang humarang sa daan ng truck ni Shanti, napilitan siyang huminto ng biglaan. Sa likod, dalawang ibang kotse ang sumali sa pagpalibot, hinarangan ang lahat ng daanan. Ito ay planadong pag-atake. Wala nang pagdududa. Mula sa tatlong kotseng iyon lumabas ang humigit kumulang 8 lalaking matitipuno ang katawan, lahat ay armado ng baril. Sila ang special team ng baron. Isang lalaking nakamamahaling suit na mukhang leader nila ang humakbang pasulong. Malamig ang mukha, matalim ang mata. "Miss Shanti, matagal ka na naming hinahanap," sabi niya. Kalmado ang boses, pero puno ng banta. "Ang hard drive na iyon gusto naming maibalik. At ikaw, may espesyal kaming mensahe para sa iyo mula sa boss namin." Hindi siya nag-aksaya ng oras sa pasakalye. Bumaba si Shanti ng truck. Ang kanang kamay ay nakatago sa likod ng bewang, handang abutin ang patalim. Sumulyap siya sa paligid, naghahanap ng butas sa pagitan ng mga sumalakay. 8 laban sa isa, kumpleto sa armas. Ito ay delikadong sitwasyon kahit para sa isang intel ng Special Forces. Gayunpaman, ang takot ay wala sa bokabularyo niya. "Ang boss niyo ay duwag," sagot ni Shanti. Matatag ang boses. Nagtatago siya sa likod ng anino, gumagamit ng ibang tao para gawin ang maruming trabaho niya. Isang sadyang probokasyon, isang direktang hamon sa baron. Naningkit ang mata ng lalaking nakasweet. Nagsimulang makita ang galit sa mukha niya. Alam niyang ang babaeng ito ay hindi susuko ng walang matinding laban. Sumenyas ang lalaking nakasweet at ang 8 tauhan ay agad na kumilos. Sumalakay sila mula sa iba't ibang direksyon, sinubukang kontrolin si Shanti gamit ang mas marami nilang bilang. Ngunit hindi nagpanik si Shanti. Siya ay isang profesional at ang training sa Special Forces ay inihanda siya para harapin ang sitwasyon na higit na mas malala kaysa rito. Iniwasan niya ang unang atake tapos ay gumanti ng malakas na suntok sa panga ng isa sa mga sumalakay.
Gumwang ang lalaki pero hindi. Natumba. Hindi sila basta preman. Sanay sila. Na-realize ni Shanti na hindi na siya pwedeng maglaro. Kumislap ang patalim sa kamay niya, sinalag ang sunod-sunod na atake. Gumalaw siya parang sayaw ng kamatayan, episyente at nakamamatay. Matindi ang laban. Hinarap ni Shanti ang bawat atake ng may presisyon, pinalumpo ang kalaban isa-isa. Ginamit niya ang bawat bahagi ng katawan bilang sandata, bawat galaw bilang taktika. Binasa ng pawis ang mukha. Pero hindi siya nagpakita ng senyales ng pagod. 4 na lalaki na ang nakahandusay, ang 2 pa ay malubhang sugatan. Ang lalaking nakasweet at ang 2 tauhan na lang ang natitira. Nagsimulang magpanik ang lalaking nakasweet. Hindi niya inakalang may ganitong level ng fighting ability si Shanti. Hindi lang siya karaniwang soper ng durian o kahit karaniwang intel. Ito ay bagay na higit na masukdulan. Sumigaw siya sa 2 natitirang tauhan. Barilin siya, huwag niyong hayaang makalapit. Pero huli na. Humagibis si Shanti papunta sa kanila parang kidlat. Sa 2 mabilis at nakamamatay na galaw, pinalumpo ni Shanti ang huling 2 tauhan. Mag-isa na ngayon ang lalaking nakasweet. Malinaw na nakapaskil ang takot sa mukha. Sinubukan niyang umatras para kunin ang sariling baril. Pero nakatayo na si Shanti sa harap niya. Nakadikit ang maliit na patalim sa lig niya. Natapos ang laban ng mabilis nang walang maraming boses. Nasaan ang baron? Tanong ni Shanti. Mababa ang boses at nananakot. Sabihin mo sa akin o pagsisisihan mo. Hindi na siya nagpakita ng pagiging palakaibigan, isa na lang sundalo na uhaw sa katarungan. Nanginig ang lalaki nang makita ang kamatayan sa mata ni Shanti. Alam niyang wala siyang choice. Nagsimula siyang magbunyag ng impormasyon tungkol sa lokasyon ng pinagtataguan ng baron, isang liblib na vilya sa kabundukan. Sa oras na iyon, isang military helicopter ang lumitaw sa langit, lumapag hindi kalayuan sa lokasyon. Bumaba ang ilang tauhan ng Special Forces sa pangunguna ng superior ni Shanti. Dumating sila sa tamang oras. Nakahinga ng maluwag si Shanti, pero hindi pa tapos ang misyon. Ibinigay niya ang lalaking nakasuit sa team, kasama ang lahat ng impormasyon na nakalap niya. Tinitigan ng superior si Shanti nang may pagmamalaki. Good job, Shanti. Nabunyag na ang identity mo. Ngayon pwede mo nang tanggalin ang disguise mo. Ang mga salita ay pagkilala sa tapang at dedikasyon niya. Tumango si Shanti tapos ay tinanggal ang lilac t-shirt, ibinunyag ang Berding Special Forces uniform na suot sa loob. Napasinghap ang mga residenteng nanonood pa, hindi makapaniwala sa tunay na pagkakakilanlan ng soper ng truck na durian girl na isa palang elite soldier. Sumakay si Shanti sa helicopter, umupo sa tabi ng superior. Tumingin siya sa baba, nakita ang mga mobile patrol na dumarating para i-secure ang lokasyon at tipunin ang mga kriminal. Ang kwento tungkol sa soper ng truck na durian girl ay aalinggaw-gaw. Pero ang identity niya bilang Special Forces Intel ay mananatiling sikreto na mahigpit na babantayan ng serbisyo. Para sa kanya iyon ang katapusan ng isang misyon at simula ng iba. Reporting Commander, sabi ni Shanti. Bumalik ang boses sa military formal tone. Lumpo na si Bobby at ang network niya. Na-identify na ang lokasyon ng baron. Nagbigay siya ng huling report. Nasa kamay na ng team ang lahat ng data. Lumipad ng mataas ang helicopter papunta sa kabundukan, papunta sa pinagtataguan ng baron. Magsisimula na ang arrest mission. Ngunit nang lumiko ang helicopter, nakakita si Shanti ng maliit na bagay sa likod ng truck ng durian na nakaparada pa rin. Isang maliit na infrared signal ang kumukurap-kurap, halos hindi makita ng mata na nakadikit sa ilalim ng truck. Hindi iyon standard equipment na gamit nila. Isang foreign tracking device na napaka-advance. Naningkit ang mata ni Shanti. Hindi iyon gawa ng baron. Walang teknolohiyang ganito ang network nila. Ang signal ay naglalabas ng frequency na napaka-espesipiko. Isang tanda ng organisasyon na higit na mas malaki, mas sikreto, at mas mapanganib kaysa sa hinarap niya. Isang huling plot twist na nakabitin, si Bobby, ang baron, at ang buong insidente ng durian na ito ay panggulo lang ng atensyon. Sino ang nagdikit ng device na iyon at ano ang tunay na target?
Isang mas malaking banta ang kakabunyag lang at alam ni Shanti na ngayon ay naging pawn na siya sa larong mas masalimuot nang hindi nalalaman kung sino ang tunay na mastermind. Yeh!